Sa tuwing maririnig natin ang salitang EDSA, ang pumapasok agad sa isip ay traffic, people power, politika at mga kaganapang nagbago ng bansa. Pero bihira ang nakakaalam kung sino talaga ang taong nasa likod ng pangalan. Ang pangalan niya, Epifanio de los Santos. At ang kwento niya, maraming may hindi alam. Pero narito lang pala, nakaukit sa mismong kalsadang dinadaanan natin araw-araw. Ipinanganak si Epifanio de los Santos noong 1871 sa Malabon, na noon ay bahagi ng malawak na probinsya ng Rizal. Bata pa lang, kitang-kita na ang talino niya. Marunong sa musika, magaling sa sining, mabilis matuto ng wika, mahilig sa tula, at maagang nagka-interes sa pag-aaral ng kasaysayan. Isa siyang tunay na Renaissance man, isang taong magaling sa halos lahat ng larangan na sinubukan niya. Pero sa kabila ng pambihirang talino, hindi siya pabida, tahimik siya, magalang, at halos mahiyaing tao. Mas gusto niya ang oras sa mga libro kaysa sa entablado o politika. Kung sina Rizal, Bonifacio o Luna ay mga bayani na nasanay sa spotlight ng kasaysayan, si Epifanio ang kabaligtaran. Masaya na siyang magtrabaho sa likod ng eksena, isa-isang binubuo ang larawan ng ating nakaraan. Habang tumatanda siya, lalo siyang nahilig sa pag-aaral ng kasaysayan at dito nagsimula ang pinakamalaking ambag niya sa bansa. Sa panahon na wala pang internet, wala pang digital archives at ilan pa lang ang mga library sa Southeast Asia, mayroon siyang misyon, hanapin, kolektahin at iligtas ang mga dokumento, liham at akdang isinulat ng ating mga bayani. Para siyang historian at detective in one. Pupunta siya sa mga lumang bayan, simbahan, bodega, bahay ng mga dating revolusyonaryo. Dala lamang ang kanyang karisma, pasensya at malalim na pagnanais na hindi mawala ang ating kasaysayan. At dito nabuo ang alamat, ang kwento na sa bawat taong may hawak ng isang lumang dokumento, isang sulat o manuskripto, malaki ang tsansa na si Don Panyong ang lalabas sa pintuan para hingin, bilhin o iligtas ito. Isa sa mga nakakatuwang kwento tungkol kay Don Panyong, si Jose Toriano Santiago, isang dating katipunero at kaibigan ni Andres Bonifacio, ay nagtatago ng ilang mahalagang liham ng Supremo. Ayaw niya itong ipakita o ipagbili dahil sentimental, delikado at alam niyang napakahalaga nito. Pero nang dumating si Don Panyong, iba ang naging takbo ng kwento. Nakipag-inuman siya kay Santiago, nagkwentuhan sila tungkol sa panahon ng katipunan at nang malasing si Toriano, unti-unti niyang inilabas ang mga dokumentong matagal niyang tinatago. Dahil dito, ang napakaraming sulat ni Bonifacio at iba pang dokumento na sana ay naluma, nawala o nasira, dumating sa kamay ni Epifanio de los Santos. At mula roon, nailigtas niya ang napakaraming bahagi ng ating revolusyonaryong nakaraan. Sa mga sumusunod na taon, hindi lang liham ni Bonifacio ang nakolekta niya. Mula kay Rizal hanggang kay Mabini, mula kay Marcelo del Pilar hanggang kay Juan Luna, hawak niya ang ilan sa pinakamahalagang papeles na ginawa ng ating bayan. Hindi nagtagal, siya na ang kinikilalang pinakamahusay na Filipino scholar ng kanyang panahon. Mga dayuhang historiador mula Spain, Germany, France at US ang bumilib sa kanya. Tinanggap siya sa mga prestihiyosong akademikong institusyon. Sa mundo ng intelihensya, siya ang bituin ng Pilipinas. Pero katulad ng maraming henyo, simple ang personalidad niya, walang yabang. Kapag kinakausap daw siya, ay puro tawa lang. At marahil dahil dito, kahit napakarami niyang nagawa, hindi siya sumikat sa masa. Ang mga sinulat niya, karamihan nasa Kastila, isang wikang unti-unting nawala sa bansa. Kaya nang lumipas ang panahon, hindi na nabasa ng mga susunod na henerasyon ang kanyang mga obra. At isa pa, isang malaking trahedya ang nangyari. Nasunog ang kanyang bahay. Kasama rito ang malaking bahagi ng kanyang koleksyon, mga dokumentong unti-unti niyang pinaghirapan hanapin sa loob ng ilang dekada. Ang isang tahimik na henyo na matapat na nag-alaga ng ating kasaysayan, para bang muling naabo kasama ng kanyang koleksyon. Kaya marahil, sa kasalukuyan, iilan lang ang nakakakilala sa kanya. Mas kilala natin sina Rizal, Bonifacio, Luna, mga pangalan na may dramatikong kwento, may malalakas na personalidad. In 1959, halos 3 dekada matapos siyang pumanaw, napagpasyahan sa Kongreso na ang Highway 54, isang mahaba at mahalagang kalsada sa lumang probinsya ng Rizal, ay dapat magkaroon ng bagong pangalan. Sa panahong iyon, hindi pa umiiral ang Metro Manila, ang Mandaluyong, Makati, Pasig, Marikina, Taguig, Pateros, maging ang malaking bahagi ng Quezon City. Lahat sila ay bahagi ng probinsya ng Rizal at ang Highway 54 dumadaan sa puso ng probinsyang iyon. Naglabasan ang mga suhestyon. Dapat ba itong pangalanan bilang MacArthur Highway o Ramon Magsaysay Avenue? O baka Avenida 19 de Junio
bilang parangal kay Rizal at dito pumapasok ang isang nakakatuwang bahagi ng kasaysayan. Ang mga sumulat ng bill, sina Eulogio Rodriguez at Juan Sumulong, kapwa taga Rizal, kapwa malaking personalidad ng panahon, ay matagal nang humahanga kay Epifanio de los Santos. Mga kaibigan, kababayan at taga-suporta niya, at sila ang nagtanong kung si Epifanio, ang tahimik na henyo ng Rizal, ang nagligtas ng napakaraming dokumento ng ating nakaraan, bakit hindi siya ang gawing inspirasyon ng kalsadang dumadaan sa mismong probinsya na pinagmulan niya? Sa paningin nila, siya ang karapat-dapat. Hindi niya hinanap ang parangal, pero marapat lang na bigyan siya ng isang lugar sa kasaysayan, isang lugar na hindi madaling mawala. And on April 7, 1959, ipinasa at nilagdaan ang Republic Act No. 2140. Mula sa araw na yon, ang simpleng pangalang Highway 54 ay tuluyang pinalitan at isinilang ang Epifanio de los Santos Avenue, o kilala natin ngayon bilang EDSA. Isang napakahabang kalsada na kalaunan ay magiging simbolo ng revolusyon, ng pagkakaisa, ng pagbabago at minsan ng mabigat na traffic. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Paglipas ng mga dekada, may mga nagsimulang magtanong, maaari pa bang palitan ang pangalan ng EDSA? At mula sa tanong na iyon, unti-unting lumitaw ang mga panukalang gawing Corazon Aquino Avenue, Ninoy Aquino Avenue o maging People Power Boulevard. Pero sa huli, lahat ng ito ay nabigo dahil napagtanto ng marami na hindi lang isang pangalan ang EDSA. Isa na itong tatak, isang simbolo, isang kwento na mas malalim pa kaysa sa politika. Hindi man natin napapansin, hindi man natin kilala, pero sa bawat pagdaan natin sa EDSA, sa gitna ng traffic, sa gitna ng mga billboard, sa gitna ng ingay ng syudad, dumadaan tayo sa alaala ng isang henyo, si Epifanio de los Santos.